Where's Pebby? At nasaan na ba ang yaya ng batang yon? Bakit hindi pa rin sila bumababa? Umagang-umaga ay nakakunot na ang noo ni Gwen sa harap ng hapag. We are eating breakfast and was almost done before she noticed her daughter's absence. Nakapag-usap na kami ni Cristela, nagkasundo rin kami na hindi pwedeng malaman ni Gwen na magiging yaya siya ni Pebby, siguradong magwawala si Gwen kapag nakita si Cristela. I won't let her hurt Cristela again, at gagawin ko ang lahat para makasama ito. Umalis na si Manang Remy, natigilan siya sa pag-inom ng juice niya na hindi ko alam kung anong klaseng prutas, she bought in Europe, nakakaganda raw lalo ng katawan. What? Bakit daw, may sakit ang anak niya, my God, at hindi nagpaalam sa akin, sinong mag-aalaga kay Pebby ngayon, malakas niyang hinampas ang mesa gamit ang kanyang palad, hindi ako pwede, Nicolo, I'll get busy with my job. Don't worry, nakahanap na ako ng papalit sa kanya. Sino naman? Did you check the background? Maayos ba sa trabaho? Walang criminal records, hindi tayo pagnanakawan. Ibinaba ko ang hawak kong tablet saka nagbuga ng hangin. Nag-aalala ka na baka pagnakawan tayo. Pero hindi mo naisip kung maaalagaan niya ng tama ang anak natin? Oh, please, nagsalubong ang mga kilay ko, para kang concerned father. Wala ka rin namang amor kay Pebby, simula nang ipanganak ko ang batang yan, ni hindi mo magawang matawag na anak. Tama na, natigilan siya, ilan sandali niyang sinalubong ang matalim kong mga mata bago nag-iwas ng paningin. Sino siya? Ang bagong yaya? You don't have to know, basta nakahanap na ako. She let out an annoying breath before leaving, matapos nitong umalis ay lumabas na rin ako para hintayin si Cristela. Just a few minutes later, an expensive car stopped in front of the gate. Pinagbuksan ng isang lalaki si Cristela. I was in awe when I saw her. She was wearing a floral skirt with puff-shoulder dress, carrying a small suitcase in one hand. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko na hinahayaan siya sa gusto niyang mangyari, but I want to be with her. I want to keep her close to me. Alam kong mahal pa rin ako ni Cristela, at gagawin ko ang lahat para maaga siya kay Pablo Ruiz. Pagkapasok namin sa bahay ay iginala niya ang paningin sa paligid, Nice House. Malungkot akong ngumiti, ikaw dapat ang nandito. Nakuha ko ang atensyon niya dahil sa sinabi ko, nagtaka ako nang magsimula itong tumawa. Oh, please, Nicolo, nakahanda ka ngang iwan kami ng anak mo para kay Gwen. We lost our baby because you chose your mistress over us, remember? Ilang beses akong lumunok, pakiramdam ko ay may malaking bagay ang nakabara sa lalamunan ko. I forced a smile and led her to the stairway. Where's your daughter? Hawak ko ang kamay niya habang paakyat kami ng hagdan. Nakita kami ng dalawang katulong kanina at alam kong nagtataka ang mga ito kung sino siya at bakit hawak ko ang kamay niya. I'll deal with them later. Pebby, binuksan ko ang kulay rosas na pinto. Natano kong abalang naglalaro ang bata sa isang corner ng silid na nagsisilbing playground nito. Nang makita ako ay agad na sumilay ang malaking ngiti sa lobby niya. She got up and ran towards me, pero hindi siya tuluyang lumapit. Alam kasi nito na ayaw kong nilalapitan niya. Siya ang aalagaan mo. Her name is Pebby, Daddy. Who is she? She's very pretty. Napangiti ako sa narinig. She's your new yaya. My new yaya. Where's Manang Remy? Wala na siya, umalis na. Be good to your new yaya, okay? Ilang ulit itong tumango, nang mabaling ang paningin ko kay Cristela, napansin kong nakatingin na ito sa akin. There's a hint of curiosity in her eyes. I just smiled at her. Dinala ko muna siya sa guest room. Kahapon, bago pa man makauwi si Gwen ay napalinisan at nabago ko na ang silid na ito. Sinigurado kong magiging komportable si Cristela. I clinged my arms around her waist and pulled her for a hug. Binaon ko ang mukha ko sa kanyang leeg at sinamyo ang mabango niyang pabango. I can't wait to come home, tatapusin ko agad ang trabaho ko. Gumanti siya ng yakap sa akin, pero bahagya akong nagulat ng pabiro niyang pisilin ng alaga ko. She then laughed and kissed me on the lips. Agahan mo ang uwi, ha? Hihintayin kita sa kwarto niyong mag-asawa. Hello, I'm your new yaya. I'm Cristela. What's your name? Nakatingala sa akin ang cute na bata habang nakangiti ito.
parang siopaw ang pisngi nito kaya nanggigil akong hawakan yun at pisilin. Pebi, what a cute name, just like you. Ngumiti na naman ito ng pagkakate-cute, kinuha niya ang kamay ko at dinala ako malapit sa mga toys niya. Natigilan ako nang mapansin ang maliit nitong braso. What happened to your arm? Nahulog ka ba? Lumuhad ako sa sahig at tiningnan ang pasa sa braso niya. Umiling sa akin ang bata. Naluha ako habang nakatitig sa kanyang mukha. Sa tuwing nakakakita na lang ako ng bata, lagi na lang akong nagkakaganito. Abalang nanunood ng cartoon si Pebi nang magdesisyon akong lumabas para ikuha siya ng makakain, hapon na at hinihintay ko rin ang pag-uwi ni Nicolo. Hindi pa ako nakakalabas, natigilan ako nang marinig ang boses ni Gwen. Why is he not answering? Nakakainis, mukhang mainit ang ulo nito. Si Mommy, masiglang bulalas ni Pebi, bigla itong tumayo at nagmamadaling lumapit sa pinto. Binuksan yon at nagsisigaw patakbo kay Gwen. Mommy, you're home. Hindi ako lumabas. Nanatili ako sa loob at nakinig lang sa nangyayari sa labas. She can't see me. Not now. Oh my God, my dress. Ano ba, Pebi? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? This is an expensive dress. A limited one. 5 lang ang mayroon nito sa Pilipinas. Ano ka bang bata ka? Dahil sa mga narinig, nakaramdam agad ako ng takot para kay Pebi. Sumilip ako sa nakaawang na pintuan, halos manginig ako sa galit nang makita ang ginagawa ni Gwen sa bata. Aray, Mommy, I'm sorry, it hurts, Mommy, I'm sorry. Hawak nito sa braso si Pebi at paulit-ulit na pinagpapalo, hindi pa siya nakontento at kinurot pa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang bata. Nagdilim ang paningin ko, paano niya nagagawa ang karahasang yun sa musmos na bata, walang hiya siya. Gusto ko nang lumabas pero matinding pagpipigil ang ginawa ko. Kakasimula ko pa lang, hindi pwedeng masira ang binabalak ko sa bugso ng damdamin. Umalis ka sa harap ko, malakas niyang itinulak si Pebi, bumagsak ang bata sa sahig. Pero kahit nahihirapan kumilos, pinilit pa rin itong tumayo para tumakbo pabalik sa kwarto. Yaya, mahigpit itong yamakap sa mga paa ko at malakas na umiyak. Agad kong kinandado ang kwarto. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha ko matapos itong kargahin at dalhin sa kama niya. Kaya pala may pasa ang katawan ng bata, sinasaktan siya ni Gwen. How could she do this to you? You're just a little kid. Tiningnan ko ang braso nitong namula na dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Gwen kanina, pati ang ibang parte ng katawan niyang kinurot nito. Halos madurag ang puso ko, hindi ito deserve ng batang ito. Walang kwentang tao ang Gwen na yun, dapat lang na magbayad siya. Matalim ang mga matang bumaling ako sa pintuan, naririnig ko pa rin ang kanyang galit na boses. Just wait, Gwen, aagawin ko sa iyo si Nicolo, aagawin ko sa iyo ang lahat, sisiguraduhin kong magdudusa ka buong buhay mo. Nasa loob ako ng kusina at palabas na nang mapansin na nasa tuktok ng hagdan si Gwen, naniningkit ang mga matang nakatitig sa pinto ng bahay. Hawak ko ang tray ng mga hinanda kong pagkain para kay Pebi, hindi ako makakabalik sa kwarto nito dahil kay Gwen. Bakit kasi wala pa si Nicolo? Nangako siyang uuwi ng maaga, alam kaya niyang sinasaktan ni Gwen si Pebi. Nang sa wakas ay dumating si Nicolo, agad siyang sinalubong ni Gwen, at malakas na sinampal, umarko ang mga kilay ko pero sumili rin ang ngiti sa mukha habang pinanunood sila. What the fuck is wrong with you? How dare you? Itong panlalamig mo sa akin. Mapapalampas ko pa. Pero ang kalimutan mo ang second anniversary natin, you're too much, Nicolo. Nakita kong matagal na natigilan si Nicolo. See, talagang kinalimutan mo nga. I have a lot on my plate already, Gwen, huwag ka nang dumagdag. Asawa mo ako, mas importante pa ba ang trabaho mo kaysa sa akin? Gusto kong matawa sa naging reaksyon ni Gwen nang marinig yun. Para itong basang sisiw. How could you say that? Napahilot sa sentido nito si Nicolo, halatang nauubusan na ito ng pasensya. Look, I'm sorry, may problema lang sa kumpanya. I needed to stay overtime to fix the problem. Bumawi ka, Gwen demanded. How? I want you to take me out to dinner. What? I said, take me out to dinner, Gwen. All you want, simula naman ang ikasal tayo,
Ni minsan, hindi mo na ako hinawakan, hindi mo na ako ginalaw, mas gugustuhin mo pang makipagsiping sa ibang babae, kaysa sa akin na asawa mo. May part sa akin na natuwa sa mga narinig, so, walang nangyayari sa kanila kahit ikinasal na sila, pero may parte rin sa akin na nasaktan at nainis, nakikipagsiping si Nicolo sa iba. Ano bang pakialam ko, it's all over between us, nandito ako ngayon para maghiganti sa kanilang dalawa. Matapos ng naging pag-uusap nila ay nagmarcha si Gwen papunta sa dining room. Nailing na lang ako, hindi pa rin talaga ito nagbabago. Baliw pa rin, but this time, mas baliw na ako kaysa sa kanya, at ipapakita ko sa kanya kung paano ako mabaliw. I took my cellphone out and called my personal driver. Lucio, I want you to buy something from me, I need it now, and I want you to keep it a secret from Pablo. Habang abalang naghahapunan sina Nicolo at Gwen, ipinadala ko sa katulong ang hinanda kong inumin para sa kanila. Matapos ubusin ni Gwen ang juice na ako mismo ang gumawa, umalis na rin ito habang nagdadabog pa rin. Lumabas na ako ng kusina at nilapitan si Nicolo. Pinagapang ko ang palad ko sa mga balikat nito saka nilapit ang lobby sa tainga niya. Hihintayin kita sa kwarto ko mamaya, he took my hand and brought it to his lips. I'm sorry, Cristela, si Gwen. Don't worry, I took care of it. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. What do you mean? You'll see, wala pang 9:00 ng gabi, bumukas na ang pinto ng kwarto ko at pumasok si Nicolo, titig na titig siya sa akin nang lapitan ako. What did you do? Bigla na lang nakatulog si Gwen. Natawa ako nang marinig yon. I put something on her drink, pampatulog. Iyon ang bagay na pinabili ko kay Lucio, planado na ito umpisa pa lang, hindi ko lang inaasahan na agad kong gagamitin. Cristela, makahulugan kong nginitian si Nicolo, habang isa-isang tinatanggal ang suot kong damit. I swallowed hard several times while staring at Cristela nakedness, makurbang katawan, tayong-tayo at bilog na hinaharap, ramdam ko ang panunuyo ng lalamunan ko nang matuon sa dibdib niya ang paningin ko. She walked slowly towards me and started rubbing with her hand. Mapang-akit siyang ngumiti bago lumuhad sa harap ko. Maaga akong bumangon at naligo para mapuntahan si Nicolo sa kanilang kwarto. I heard, ngayong umaga ang flight ni Gwen papuntang ibang bansa. She's leaving she was hired as a model of a famous jewelry brand. And I will use this against her. Tingnan lang natin kung may balikan pa siyang asawa at anak sa gagawin ko. Napangiti ako nang makapasok sa kwarto ni Nicolo at Gwen, malawak yon, at puro luxury appliances ang makikita sa paligid. Nasa gilid ng kama si Nicolo, nakatalikod mula sa akin kaya hindi niya ako nakikita, narinig ko naman ang pagragasa ng tubig mula sa shower, alam kong si Gwen yon. Tahimik akong lumapit kay Nicolo at sakaya maakap mula sa likuran niya. Gwen, I'm in a hurry, natigilan siya nang makita ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya, pero sumilay ang malapad ng ngiti sa kanyang mukha. He cupped my face and quickly kissed me. Ilang segundo kaming naghalikan bago tuluyan naming pinakawalan ang isa't isa. What are you doing here? He whispered. Nasa shower lang si Gwen. I know, parang proud pa na sabi ko bago siya tinulak pa upo sa gilid ng kama. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Nicolo, pero kapansin-pansin doon ang matinding pananabik. Nang aakit ko siyang nginitian bago hinubad ang suot kong pink blouse, bumungad sa kanya ang dibdib ko, tumayo ako sa harap niya habang pinaglalaruan ang hinaharap ko. Napalabi si Nicolo, sit on my lap, I giggled at what he said. Dali-dali akong umupo ng pabukaka sa kanyang harap, we started kissing again. Maya-maya ay bumaba na ang mga halik niya, mula sa leeg ko, pababa sa pagitan ng dibdib, hanggang sa hinuli ng bibig niya ang isa. A soft moan escaped from my lips, napakagatlabi ako para pigilin ang sarili na mapaungol ng malakas. Ang malaya niyang kamay ay puro hagod ang ginagawa sa aking katawan, may kasama pa yung pagpisil na puno ng panggigigil. Napayakap na ako sa leeg ni Nicolo at sumabunot sa buhok niya, lalo kong pinagduldulan ang kanyang ulo sa aking dibdib. Nakatingala ako, kagat ang lobby habang ninanamnam ang masarap na ginagawa ni Nicolo, nang bumaba ang paningin ko sa kanya,
Subo pa rin ito ang isa kong dibdib, para siyang uhaw na sanggol. Kung hindi lang namin narinig ang pagkatigil ng rumaragas ang tubig ng shower ay baka ginawa na namin ni Nicolo yun sa kama nila ni Gwen. Next time na lang, bulong ko sa tainga niya. Tumayo ako at pinulot ang damit ko saka yun sinuot, bago pa bumukas ang banyo, nakalabas na ako ng kwarto, hinayla pa ako ni Nicolo sa baywang at humabol ng halik. Uuwi ako agad pagkaalis ni Gwen, just wait for me, okay? Tumango lang ako bago bumalik sa kwarto, naglinis muna ako ng katawan at pinaghanda ng makakain si Pebi bago pumasok sa kwarto niya. Naabutan ko ito sa kama habang yakap ang kanyang manika. Yaya, she smiled at me sweetly, kumirat na naman ang puso ko habang nakatitig sa bata, sa kabila ng dinadanas niya sa sariling magulang, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Walang karapatan si Gwen na magkaroon ng anak, wala silang karapatan kay Pebi. Hi, baby, are you hungry? Bumaba siya ng kama at tumakbo sa akin. Yes, yaya. Napakalambing at mahinhin ang boses nito. Inangat niya ang mga kamay niya sa akin na parang humihingi ng yakap, nilapag ko naman sa ibabaw ng side table ang tray ng pagkain. Saka siya kinuha sa mga bisig ko, dinala ko siya sa kama at doon ay mas humigpit ang yakap niya sa akin. Mula nang dumating ako, napansin kong gustong-gusto ni Pebi nang niyayakap siya, clingy ang bata at parang uhaw sa pagmamahal. Yaya, yes, baby, I really like you. You're mabait, you smell nice and you're really beautiful just like mommy. Talaga, you think I'm beautiful too? Yes. Inabot ko ang sukle sa gilid ng side table saka sinimulan suklein ang mahaba niyang buhok. Pebi, yes, Yaya Cristela, do you want to call me mama? Lumingon siya sa akin, nagtataka ang mga mata pero nakangiti, I can call you mama. Oo naman, I can be your mama for the meantime. Habang wala si Mommy Gwen, kasi diba, may trabaho siya, she'll be gone for a couple of days. Sandali siyang natahimik bago ngumiti ulit, Mama Cristela. Natawa ako, yes, call me Mama Cristela. Muli siyang yamakap sa akin, I stroke her hair as I wrapped my arm around her. Pinasok ko sa bulsa ko ang hairbrush bago kinuha ang pagkain na hinanda ko para sa kanya. Nang makaalis sina Gwen at Nicolo, dali-dali kong tinawagan si Lucio, ibinigay ko rito ang ilang buhok ni Pebi na naiwan sa brush, ang buhok ni Nicolo mula sa pagkakasabunot ko rito kanina at ang basong pinag-inuman ni Gwen kagabi. May duda kung hindi nila tunay na anak si Pebi, walang matinong magulang ang mananakit ng inosenteng anak at bigyan ito ng napakaraming pasa. Ma'am Cristela, paalis na si Mang Aurelio nang muli itong magsalita. Bakit? Hinahanap kayo ni Sir Pablo, anong sasabihin ko? Sabihin mong nagbakasyon ako sa probinsya, napansin kong parang hindi ito mapakali, tila may gusto siyang sabihin na hindi niya magawa. Bakit ho, ma'am, magagalit si Sir oras na nalaman niya itong ginagawa mo? Lucio, kaya ko ang sarili ko, gawin mo na lang ang inuutos ko. Papasok na sana ako nang muli siyang magsalita, mag-iingat kayo, ma'am. Nagtaka ako nang mahimigan ng pag-aalala ang boses niya. Bakit? May kinuhang tao si Sir Pablo, baka pinasusundan ka na niya ngayon. Nagulat ako nang sa pagbukas ng pinto ng silid ni Pebi, pumasok si Nicolo at bigla akong hinalikan sa mga labi. Agad akong kumawala sa mga halik niya dahil alam kong nakikita kami ni Pebi. Ano ka ba, ang anak mo, nakikita tayo. Hindi yan, kinuha niya ang kamay ko at hinayla ko palabas. Pero pinigilan ko siya. I can see the longing in his eyes. Ako rin naman, nananabik na makasama siya, nananabik akong magawa ang plano ko sa kanila. Ngayon pa lang kita masusolo, Cristela, I missed you. Hinapit niya ako sa baywang at niyakap, kahit kasama na kita sa isang bubong, parang hindi pa rin sapat. I forced a smile before distancing myself from him. Nicolo, I want to tell you something. Lalapitan niya sana ako pero umatras ako. He stood in front of me, smiling, namumungay ang mga mata niya. It's about Pebi. Nang marinig niya ang pangalan ng anak niya, parang nawawala ng gana na nagbuga siya ng hangin. That can wait. Nagsalubong ang mga kilay ko sa narinig. This is important, Nicolo. Nilinggan namin si Pebi at nakita itong inosenteng nakatingin sa amin, walang imik, nakaupo lang sa gitna ng kama niya.
I don't want to talk about that child. That child? Inis kong muling binalingan si Nicolo. That child is your daughter, anak mo. He let out a heavy sigh. Halatang umiiwas siya sa usapan na parang walang pakialam sa bata. Lalong lumaki ang hinala ko na hindi naman talaga nila anak si Pebi. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang anak mo. Is that the way how you treat your own child? Tama na, umiiwas niyang tugon, nilapitan ko siya at hinawakan sa braso. Sa loob lang ng ilang araw na inalagaan ko si Pebi, napalapit ako agad sa bata dahil sa lambing at bait nito. Bakit ganito nila tratuhin ang sarili nilang anak? Bakit parang wala kang pagmamahal sa sarili mong anak, Nicolo? Cristela, please. He tried to avoid but I stopped him. I want to know, kawawa ang bata sa inyo. Bakit ka ba ganyan sa anak mo? Because she's not yours. Natigilan ako bigla sa narinig. Hindi siya atin, hindi anak natin. Pero anak mo, ilang ulit akong lumunok nang maramdaman ang bar sa lalamunan ko. How could you treat her like that? Alam mo bang puno ng pasa ang katawan niya? Minamaltrato siya ni Gwen. Hindi siya sumagot, doon ko napagtanto na may alam si Nicolo, pero wala siyang pakialam. Nabaling kay Pebi ang paningin ko at nakita itong naiiyak na habang nakatingin pa rin sa amin. Sa tuwing nakikita ko ang batang yan, naaalala ko ang anak natin. Dapat buhay siya ngayon, kasama natin, kayo dapat ang kasama ko. Pero wala na ang anak natin, Nicolo, we lost our child, you lost us, dahil mas pinili mo si Gwen kaysa sa amin. Lumamlam ang mga mata niya, aaminin ko. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing nakikita si Nicolo na nasasaktan, pero matapos nang nangyari sa akin, wala akong ibang gustong makita kundi ang magduse sila. Alam ko, Cristela, namamaos ang boses niya. Alam mo, pues, huwag mong hintayin na pati si Pebi, mawala rin sa'yo. Nagpaalam sa akin si Cristela na uuwi sa kanila upang kunin ang ilang mahalagang bagay. Ayaw ko sanang pumayag, pero wala akong magawa nang bigla na lang mag-walk out. Binuksan ko ang pinto ng silid ni Pebi, sumilip ako sa loob at nakita itong mag-isang naglalaro ng Manila at malaking dollhouse niya. I admit that I have no affection for the kid, but I did not neglect her. Binibigay ko lahat ng pangangailangan niya. I guess it wasn't enough. Tumikim ako bago pumasok sa loob. Pebi, nang makita ko ay agad niyang binitiwan ang mga laruan niya at tumayo. Patakbo itong lumapit sa akin nang may ngiti sa mga labi. Daddy, lumuhad ako sa sahig para magpantay ang mukha namin. Kinuha ko ang braso niya at nakita ang tinutukoy ni Cristela na mga pasa. Alam kong sinasaktan siya ni Gwen pero wala akong ginagawa. Sa nagdaang ilang taon, masyado akong okupado ng paghahanap kay Cristela, nawalan ako ng pakialam sa sarili kong anak. Akala ko, kayang punan ng mga bagay at pera ang pagkukulang ko, but now, as I look at her with many bruises on her body, alam kong malaki ang naging pagkakasala ko sa kanya. Wanna go outside, anak? Nagliwanag bigla ang mga mata niya. Outside? Oh, mamasyal tayo at mag-shopping, ipamimili kita ng toys, kasama si Yaya. Napansin kong lalong nagliwanag ang mukha niya sa sinabi ko, kasama natin si Mama Cristela. Natigilan ako sa narinig, parang hinaplos ang puso ko sa kanyang sinabi, kung nabuhay lang ang anak namin, may tatawag na ring mama kay Cristela. Yes, baby, Daddy will make it up to you, binuhat ko ito. Natawa siya bago biglang yamakap sa akin, bit-bit si Pebi sa mga bisig ko, dumiretso kami ng kotse, tinawagan ko na rin si Cristela para sabihin na lalabas kami. Ayaw nitong magpasundo at magkita na lang daw kami sa mall. I find it a little strange but I didn't give much attention. Anak, gusto mo ba si Mama Cristela? Yes, Daddy, I like her so much. Mabait siya at love niya ako. Tinapunan ko siya ng tingin matapos ginulo ng bahagya ang kanyang buhok. Do you want her to be your mommy? But I already have a mommy. Yes, pero ayaw mo ba ng pangalawang mommy, si Mama Cristela? Gusto, bakit, Daddy? Ngumiti rin ako sa kanya. Daddy will soon marry Mama Cristela. Do you want us to get married? Married? What is that? Magsasama na tayong tatlo sa iisang bahay, as family. How about mommy? Lamabi ako sa sinabi niyang yun, maghihiwalay na kami, anak. Hiwalay? Oo,
Hindi na kami magsasama sa iisang bahay. Hindi na tayo family, tiningnan ko ito nang mahimigan ko ng lungkot ang tinig niya. We're still family, but Mama Cristela will be your new mommy. Siya ang magiging bagong asawa ni Daddy. Nilingon ko siya, puno ng kalituhan ang mga mata niya, but I'll know she'll understand someday. Hindi rin naman siya pinapakitunguhan ng maganda ni Gwen. Alam kong magiging mabuting ina si Cristela sa kanya. Malapit na. Anak, makakasama rin natin si Mama Cristela, at makukuha ko rin siya mula kay Pablo. This time, wala na akong pakialam sa mangyayari. Kakalabanin.